Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito para sa usaping legal natin ngayong araw. Nagsimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong nagdaang Lunes, Hulyo 6. Unang tinalakay ang ikaapat na artikulo, ang di umanong pagbabanta ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, isang grupo naman ng mga abogado na kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang gustong ipatigil ang impeachment trial. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, ulitin lamang ho natin dapat bang ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong mga komento sa 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page at sa Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre yun nga ho, ito ho yung grupo ni Attorney Israelito Torion, ay siya din ho yung abogado ni Pastor Apollo Kibuloy at ni Senator Bato de la Rosa. Sila ho yung naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ho ipatigil itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o mag-issue ho ng injunction o temporary restraining order nga ho dito. So bakit ho nila ito pinapatigil? Dahil ho dun sa naging presiding officer. Kasi ho kung napanood nyo ho nung Lunes, syempre ang pinagbotohan ho dyan ay kung si Senate President Sherwin Gatchalian ang uupo bilang presiding officer. So nanalo ho yung mga boto na si Senator Chis Escudero ang umupo na presiding officer dito sa impeachment trial. So ayun ho. At syempre ang sinasabi ho ng grupo nila Attorney Torion ay maaari ho magkaroon ng mga procedural lapses nga ho, no? Kasi syempre napaka-importante ho nung role ng presiding officer dito sa impeachment trial. Kung napanood nyo ho yung unang 3 araw, syempre napaka-importante ho nung role niyan. At yun nga ho. Syempre ang gusto ho ng majority nga ho, no, ng ating mga senador ay yung uupong presiding officer ay isang abogado din ho. Syempre nakita nyo kung gaano ho ka-technical itong nangyayari hong impeachment, no. So dapat ho talaga ay hindi lang ho sapat, no, na may kaalaman sa batas, dapat ho talaga may sapat na training. At yun nga ho, si kasamang palad ho, syempre si Senator Sherwin Gatchalian, hindi ho ito yung linya ho niya, hindi ho siya abogado. At itong si Senator Chis Escudero, siya ho yung nag-practice talaga at naging abogado nga ho bago siya maging senador. Kaya ho nakita nyo naman ay talagang gamay na gamay ho niya, no? Yung procedure at yung trial nga ho mismo. At ayun nga ho, ito ang pinupunto nila Attorney Torion, hindi ho pwede na ang hindi ho upo na presiding officer ay hindi ho yung Senate President. Pero ito, napagtalunan na rin ho ito nung nakarang Lunes, no? Siyempre, ang nakalagay ho sa ating konstitusyon ay yung Senate President ho. Ay yan ho. Siyempre yung impeachment ho ay magiging yung Senado nga ho, no, ay mayroong karapatan ho na bumuo ho ng kanilang sariling impeachment rules, no, para ho doon sa orderly process ng impeachment. So nakalagay lamang ho doon sa ating konstitusyon na kapag ho ang presidente ang mahaharap sa impeachment, yung Chief Justice ang magiging presiding officer. So yun lamang ho yung nakalagay. So everything else na may impeach ho, katulad ho ng Vice President, itong mga justices ng Supreme Court, itong mga head ng mga constitutional commissions, ay yung rules on impeachment na ho, nabubuin ng Senado, yun na ho ang bahala kung sino yung magiging presiding officer. So ibig sabihin ho, wala naman hong binabanggit dito sa ating konstitusyon na dapat ho yung Senate President, siya ho ang laging magpre-preside dito sa impeachment trial. Kaya nakita ho natin iyan nitong nakaraang Lunes. Ay syempre meron ho mga sinasabi nga ho, no? May mga sinasabi ho itong mga minority senators na kapag tiningnan ho yung minutes ng Constitutional Commission na nagdebate doon sa konstitusyon ay sinasabi nga ho na Senate President ang magpe-preside at all times doon sa mga gaganapin na impeachment, doon sa mga impeachable officers. Ay ayan ho, syempre kailangan lang ho natin yung mga minutes or records ng Constitutional Commission ng tama ho, ng mga constitutional na debates, no, doon sa konstitusyon kapag ho hindi malinaw, kapag ho malabo yung sinasabi ng konstitusyon. And in this case ho, malinaw naman ho na sinasabi na kapag ang presidente ang haharap sa impeachment, ang Chief Justice ang magpe-preside.
At kung mga ibang officers ho, hindi naman ho sinasabi na ang Senate President ang kailangan mag-preside. Kasi ho, binigyan na ho ng konstitusyon ng malayang pagdedesisyon, no, ang Senado. At yun nga, kung gaganapin ho nila or bubuuin nilang Senate impeachment rules, yun na ho ang magdedesisyon kung sino magiging presiding officer. And syempre ang kanilang opposition din ho is itong Senate rules nga ho na kung saan sinabi na pwedeng maging presiding officer ang ibang senador na hindi nga ho yung Senate President, ay ito daw ho yung inaprubahan noong Hunyo, no, na kung saan kulang nga daw ho yung quorum. Pero yun nga ho, ito ay nakadulog pa rin ho sa Korte Suprema kung talagang valid nga daw ho yung nangyaring sesyon na. Pero tayo ho, syempre, ang kinakatigan ho natin, yung ruling ho ng Korte Suprema doon sa kaso ng Avellino versus Cuenco, na kung saan doon ho sinasabi na yung majority nga ho, yung pagtatakda ng bilang na majority sa isang Senate session ay ito ho, yung bilang lamang ho ng mga senador na nasa coercive jurisdiction ho ng Senado. So ibig sabihin ho kasi, sino lang ho ba yung mga nasa coercive jurisdiction ng Senado noong panahon ho na iyon? So bawas ho kasi doon si Senator Bato de la Rosa na hanggang sa ngayon ho ay nagtatago. Bawas din ho doon si Senator Jinggoy Estrada na nakulong ho, no? At nakapiit pa din ho. So yung 22 ho na iyon, yung majority ho noon is 11 plus 1. So kaya ho naging 12 yung majority or quorum nga ho nung panahon ho na iyon, na kung saan pinagdebatihan ho yung Senate impeachment rules. Kaya nandoon ho nakasaad etong presiding officer ay pwede hong maging hindi ho yung Senate President nga ho, no. So kaya ho ganun, pwede hong iba yung Senate President ay yung Senate presiding officer ng impeachment court, iba ho doon sa Senate President. Pero syempre, titingnan pa ho natin yan kung ano yung mangyayari kasi nagpetisyon ho sila sa Korte Suprema. Kung maglalabas ho ba ng temporary restraining order o injunction ang Korte Suprema laban ho dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At syempre nakita nyo rin ho yung naging trial, no? So ano ho ba yung palagay nyo sa naging trial dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Una hong tinilaka yung Article 4. Ito ho yung pagbabanta ni VP Sara dito kay Pangulong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay Senator dating House Speaker Martin Romualdez. So nakita ho natin yung pag-testify ng NBI agent, no, na nag-review ho nung video ho na iyon. At doon ho, nakita naman ho talaga natin yung nangyari. Dahil napanood naman ho talaga natin, napanood ho ng buong bayan yung video ho na iyon, no, kung paano ho nagbanta etong si VP Sara dito kay doon ho sa mga nabanggit, lalo na ho kay Pangulong Marcos Jr. So syempre ang pinupunto ho nila ay hindi daw ho yung pagbabanta, ay conditional lamang ho yun. Pero narinig naman ho natin yung mga binitawang salita. At yun nga ho, nag-hire ho daw ng assassin. At kung sakali nga daw ho na siya ay papatayin, ay pinapapatay din ho niya sila Pangulong Marcos Jr. So narinig naman ho natin yan, narinig ho yan ng buong bayan. Pero ang nakikita nyo ho kasi doon sa impeachment, syempre, yung mga technicalities ho. 'Di ba? Kaya nakikita nyo, ang dami hong nag-o-object. Pero isa hong magandang bagay yung nangyari na naipakita ho, na ipalabas ulit yung video ho na yun. Kasi 2024 pa ho yung video ho na yun eh. Maganda ho na naipalabas, nakita ho ng buong bayan huli, ng mga senador nga ho, yung nangyari. So dito may motion ho sila na ipalabas yung buong 2 oras para daw ho makita yung context. Bahala na ho yung mga senator judges ho dyan kung gusto ho nilang panoorin yung 2 oras. Pero actually ito ho ay itong video ho na ito, I believe na isumite na ho ito sa kanila dun sa mga senator judges. Kaya kahit hindi ho ipalabas yung 2 oras ho na video, ay dapat ho naman panoorin ng mga senator judges yung 2 oras na video, no? Kahit ho na hindi ho ito televised. So ang maganda ho dyan is yung importanteng parte, yung mismong pagbabanta ay naging televised nga ho, no? Naging televised ho dito sa napanood natin sa impeachment trial. At syempre next week ho, no, ay makikita naman ho natin, pinasabpina naman itong Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez.
So siya ho ang magiging witness dito next week. So papanoorin ho natin yan kung paano ho siya tatanungin ng prosecution at syempre i-cross-examine din ho ng depensa. So matagal-tagal pa ho itong impeachment, may 90 trial days pa ho tayo. So mga ilang buwan pa rin ho ito, kaya kayo ay manood ho ng impeachment trial kasi napaka-importante ho malaman ho natin kung ano yung katotohanan. Ano ho yung, eto ho ba sinasabi nila pinagbibintangan lang, namumulitika lang, eto ho may mga ebidensya na ho na ipepresenta. Hindi lamang ho yung prosecution, pati ho yung depensa, so magkabilang panig, maririnig ho natin yung panig. At ayun nga ho, sana ho itong mga senator judges din ho natin ay bumoto batay sa kanilang konsensya doon ho sa kanilang makikitang mga ebidensya. Ito sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.